Habibis! Gano'n pa intro natin. Hindi, ayan, for today is we will be having an interview for my churchmates. So for my churchmates, so basically our topic is incorporated as well from how we surpass different kinds of challenges with God. So yeah, our first guest is Latina Diva. Latina Diva, masarap version. So ayan, what is your name? I am Marina Roboway. Diba? I am dito lang. Dito lang. Okay, so our first question would be, how would you describe your personal relationship with God? So, my personal relationship kay God is, feeling ko di naman kami naglalayo ni God since connected naman kami to each other. Okay. Since, di ba every Sunday, every Wednesday, nagpunta kay God, nakikipag-usap kay God. And also, every day namin nakikipag-usap ako kay God, nagde-devotion. So, yung personal relationship kay God. Sobrang bait naman ito. Okay, so next, how does your faith inspire you to serve others? Oh, what a hard question. Is this Miss Universe? My faith to God, how I will inspire others. Siguro I will inspire others in my ministry. Kasi feeling ko, na-inspire ko yung mga future generation natin here sa church na mag-dance din para kay God, diba? Kaya naman tayo nagda-dance at nag-ministry para kay God. So, kaya mo yung ginagawa para kay Lord. Yes. Hindi para maganda-ganda. Mali yan. Hindi tayo magkaganda-ganda sa simbahan. Okay, so next question is, what are some of the biggest challenges you've faced in your faith and how did you overcome them? Oh my God. Parang mahirap ng mahirap. Kahit pa naman. Siguro marami kasi akong challenges in our of the church sometimes, but because siya, feeling ko yung about sa gender, about sa church yes, na, yes. diba, very conservative about sa mga gender sensitivity. So, feeling ko kasi like, parang nalalagot yung mga LGBTQIA plus here in our community, in our church. So, yun yung biggest, parang yung biggest na problem na hinaharap ko. Pero okay naman siya. So, na-overcome mo naman siya. Yeah. Okay, so next, what role does your church play in the wider community? So, paano nakakatulong ba ang church natin sa community dito sa barangay and even wider? For me, ilang month pa ako plastic. For myself, feeling ko minsan, sometimes hindi. Kasi minsan church parang na-distress ka pag nasa church ka. When in fact, dapat diba doon ka para Nakafeel ng comfort. yes, diba, yun nga yung pero sometimes I feel natin na mas nakaka-stressful sa church. Pero in our community, I think na naman siya, nagagampanan ng church natin na makafeel sa community natin here sa Salinas na maging comfort yung mga tao sa Tsaka meron tayong here in our community, merong iba't iba, nag-play din ng crucial role ang ating church, especially sa pag-welcome ng mga iba't ibang tao and also young generations as well. Okay, so last question would be, how do you engage with people who have different beliefs? I engage people with different beliefs by respecting their opinion. Kasi yun tayo para-pares ng perspective. So, diba? So, i-respect na lang ang opinion niya about sa religion mo. Diba nga, sabi nga, basta, pahala sa person. Hindi ka na maalala ko sa respect yan. Basta yun. Respects begets respect. Hindi ba yun? Thank you so much, Maureen. Thank you so much. Okay. Na may interview ni Michelle Marquez. Okay, sino ba ang next guest natin? Oh my God, I will... Sino ang ma-recommend mo? I think this is a diva also. Pinakamasarap. Yan. Okay, so, anong name? Napapakilala ka na? Our bestie, our diva, Lilith. Okay, so yan, we will be having our second guest. What is your name? Hindi kilala. I'm Roslyn Faith Tabuyan. Yes!
We're still Faith Tabuyan. Are you ready for those questions about your spiritual? Yes. Okay, so... for you. Okay, so let's proceed to the first question. Okay, the first question is, how would you describe your personal relationship with God? Ang personal relationship ko kay God is until now it's still growing. Kasi parang every ng spiritual growth natin, parang siya, hindi siya dapat natatapos lang sa isang. So dapat tayo tuloy tayong lumalag sa personal relationship natin. Okay, next, how does your faith inspire you to serve other people? Siguro kasi bilang lumaki sa isang Christian family, parang sobrang sa amin na, syempre may yung faith mo, dapat parang ready kang mag-serve, hindi lang kay Lord, kasi si Lord, inaabot niya yung mga nasa hindi nakakakilala sa kanya, tsaka yung mga sinners, parang gano'n. So, parang as instrument of God's, dapat ikaw din, ready ka rin mag-serve sa ibang tao. Perfect. Okay. Okay, next, what are some of the biggest challenges you've faced in your faith and how did you overcome them? Siguro, unang-una is yung challenge yung mga taong i-judge ka kasi dahil alam mo kasi may faith ka eh. So, one mistake, sasabihin nila, nag-church ka pa naman. Parang yun yung palaging pambato sa mga sa mga naniniwala sa Diyos na akala kasi nila ang follower ni Christ is perfect, which is hindi naman talaga. Yes. Diba? Tayo, born sinners nga tayo, but by the grace of God, tayo, saved tayo. Tsaka so paano natin overcome yun is parang instead na anuhin natin sa sarili natin, parang ipag-pray na lang natin yung mga taong nag-judge sa atin. Kasi di ba? Tawag dito, kapag inanahan pa natin sila ng kasamaan din, parang naging katulad lang nila tayo. Tsaka, ang tawag dito, we're Christians but we're not perfect. Yes. So next, what role does your church play in a wider community? Ang church kasi natin is siya yung nagsisilbing taga-reach din. So, kasi di ba ang church, hindi naman siya yung sinasabing church is yung building, which is, Yes. ang church is tayong mga tao. Yes, So, yes, so ang role ng church sa community is tayo yung magiging instrument ni God para maabot natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kasi tayo, ang ating goal is to win souls. So, kailangan, ang goal natin is magkaroon pa ng maraming spirit here in our church. Yes. Sarap mo. Power mali. How do you engage with people who have different beliefs? Naka-encounter ka pa ng ganun, girl? Oo, syempre, una sa lahat kasi lalo na pag sa school, hindi naman kayo pare-parehas ng faith or ng religion. So, kapag naka-encounter tayo ng mga ganun, syempre na yun parang natural na yun sa atin. Kaya, as dapat, i-respect natin sila. Kasi hindi man tayo pare-parehas ng paniniwala. At least, kumbaga, as someone na nakakilala kay Lord, mamahalin pa rin natin sila. Hindi para i-judge na kasi kami yung tama eh, hindi gano'n, di ba? Tayo, compassionate din tayo kasi nga, ang sinusunod natin Ayan, maraming salamat. Kung meron kang i-recommend na next na guest natin, who would it be and why? mag-recommend ko yung isang Wait lang, ayan, Sister Boy, perfect yan. isang diva na laging kasama nung isa mong in-interview. Ayan. Super diva. Ang pangalan niya ay Miley. Thank you so much. Okay, so ayan. How are you today, my dear? Sige. What's your name? Pakilala ka sa akin. Hi, I'm Maria and Isabel M. Samson. So, our first question is, how would you describe your personal relationship with our God? Siguro madi-describe ko siya by engaging to ministry. Doon ko ginagawa yung way ko or doon ko papakita yung relationship ko with God by doing His ministry and by joining them. So next, how does your faith inspire you to serve other people? Siguro
kasi iniisip ko yung mga ginawa sa atin ni Lord. So, yun yung nag-inspire sa akin na what if gawin ko din yung mga ginagawa ni Lord. By doing na yung sa ministry, ayan, sa pag-lead ng mga youth. So, what are some challenges or the biggest challenges you faced in your faith and how did you overcome them? Siguro, hindi naman porket Christian ka is hindi ka na malilito ng landas sa iba. So, yun siguro yung isa sa mga biggest challenges na napagdaanan ko. And na-overcome ko siya by trusting God, syempre. Syempre, andun din dapat yung faith mo sa Kanya. Lalo na sa mga ganung challenges. And hindi natin mapagkakatiwalaan kasi yung ibang tao. So, ang pinaka-mapagkakatiwalaan natin, syempre, ang sarili natin and so, ayun yung way ko na para ma-resolve ko yung biggest challenges ko. So next, what role does your church play in the wider community? So paano nakakatulong yung churches natin sa mga communities na nandito na surrounded tayo? Siguro ngayon, kasi yung church na to, may kinakandak silang mini Bible study, lalo na sa mga barangay official natin dito sa Salinas. So, ayun yung isa sa mga biggest impact ng church. Tapos, minsan yung church, syempre, nagkakaroon ng community service na mas nakakatulong and doon natin mas nakukuha yung doon natin mas nadadala yung iba nating mga kapatid patungo kay Lord. So, our last question is, how do you engage with people who have different beliefs? Siguro, hindi siya madali kasi nga different beliefs kayo. Merong mga Roman Catholic, merong mga INC, tapos may iba-iba pang religion. Pero kung nagkakaisa-isa kayo and nire-respeto niyo naman yung kanya-kanyang beliefs, doon niyo mapapakita yung respect sa isa't isa na hindi porket magkakaiba kayo ng beliefs is hindi na kayo pwedeng magkasama. So, ayun yung isa sa mga biggest factor, yung respect talaga. So, ayan, maraming salamat, Maria Elizabeth Samson, Quezon Province. Ayan.